May nagtanong, Dok, bakit po kaya yung mommy ko ay hindi na nawala-wala ang ubo? Ang dami na niyang nainom na gamot, antibiotics, meron pang cough syrup, nag-nebulize pa daw. Ano na nga kaya ang nangyayari sa aking ina? O paano? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Alam niyo ba, sa totoong bagay, ang ubo ay isa sa mga mahihirap gamutin lalo na kung minsan ay hindi tayo marunong makinig. And it works both ways. Sa mga doktor kapag hindi natin nabibigyang halaga ang sinasabi ng mga pasyente at sa mga pasyente naman kapag hindi naiintindihan kung ano ang dapat gawin bukod sa pag-inom ng mga gamot at minsan din kung hindi rin sapat ang history na naibibigay ng ating mga pasyente. Anyway, ganito yan. Sa katotohanan ng bagay, best po na magpa-x-ray pa din tayo kapag matagal na talaga yung ubo para malaman natin kung meron pa kayang ibang makikita doon. Bukod dyan, maganda rin kung matanong natin kung merong ilang mga ganitong sintomas sa mga pasyente. Pamamalat ng boses, parang merong nakabara o nakalump sa lalamunan, laging nagsa-throat clearing o yung parang ganon, Kung merong parang plema na hindi mailabas, kung mayroong parang maasim o mahapdi sa lalamunan o di naman kaya dito sa sikmura, kung meron din silang history ng GERD. Kung oo ang sagot sa ilan sa mga yan, pwede kasing hindi lamang ubo ang problema ng pasyente. Pwedeng reflux ito na kung tawagin ay laryngopharyngeal reflux disease. Iba ito sa GERD pero pwedeng related. Kaya hindi gumagana ang antibiotics kasi hindi naman talaga kinakailangan ng antibiotics dito. Pwede nga kinakailangan ay antacid or acid blocker. Pero syempre, kinakailangan din natin ng lifestyle change kasi nga pwede pong lumala ang acid formation kung kakain pa rin kayo ng kakain ng matataba, maasim at maaanghang na pagkain. Kung kayo ay hihiga agad pagkatapos inyong kumain. Kung nagle-late snacking kayo tapos inom pa kayo ng inom ng kape o kaya naman ay inom kayo ng inom ng soft drinks at pati ng gatas. Dok, pati gatas? Opo, pati po gatas dahil ang gatas po ay amphoteric. Ibig sabihin, mayroon dalawang sides ito. Merong acid at merong base. At kapag mas dumami ang acid, pwede rin po talagang dumagdag ito sa acid formation. Kaya nakakadagdag din ito ng sintomas. Pero meron pa tayong isa pang pwedeng twist dito. Maaari din kasing hindi naman talaga acid ang problema ng pasyente. Sa mga panahon ngayon na nanlalamig na ang panahon at minsan ay pabago-bago nga ang panahon, may konting ulan, prone din po ang mga tao sa allergic attacks. Kaya kung ang ubo ninyo ay mayroong kasamang pagbabahin, makati sa lalamunan, o kung maalikabok ang inyong paligid, meron talagang history ng mga pasyente sa allergies, o pwede rin meron kayong family history ng allergies, o pwede naman po na meron kayong alaga na nalalanghap nyo yung kanilang mga animal danders, o pwede pong allergic cough ito. At sa mga ganitong pagkakataon ang kinakailangan po natin dito, malamang sa malamang, allergen control. Pwede rin po tayo magbigay ng antihistamine o minsan pati na rin po ng nasal spray. Kaya next time na mayroon kayong ubo na hindi mawala-wala, mas mabuti siguro kung tatanungin natin, ano nga ba talaga ang dahilan? Kasi kapag tama ang ating history, tama ang ating physical examination, tama ang diagnosis, mas magiging tailored fit ang ating therapy. At ayun, sana po may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa po tayong matulungan. See you next episode. Ingat!